أمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saat ini bro ay nasa tayo pagkain at habang binitaw ay ako ay papatsahin dahil sa ay bibigyan siya sa pag-ayos ng pagkain natin. So kung ano yung magbibigay ng maikling sakra yun ang pagkain niya dahil sa wala yung pagkain natin. So sa amin ang sunod tayo para ang dumating yung pagkain natin nakatapos na yung ating sakra siya. Ngayon ay siya sa ating paksa na kung ibahagi sa inyo ay pagpatuloy lang ang ating navigation last Thursday na may kinalaman pa rin sa tinatawag na dahil kung bakit tayo ay nag-ayon na tulad ng sinatuwa sa mga ala na ibigay siya ang pagkain sa atin ng mga sumasabataya upang tayo ay magkaroon ng pagkatapos sa kanya at sa pag-iwas sa mga bagay na nagsisira sa ating pag-ayon. May mga kalamang natin ibigay na sapagkat yung talata na pinili ko mula sa mga oras ng Quran na kagaya sinabi nila alam kung tatawaran sa dinami-dami ng mga pwedeng maging resulta natin sa pag-ayon. Kung halimbawa lang tayo ay maging makapat, halimbawa bakit sa halip na itong mga ito ang ibigay mga sa pangmutala ay bakit sinabi kong takwa ang tatakon, laagad ang tatakon? Bakit itong sandali ito ang kumbaga ay inilagay dito sa nalata? Bakit hindi halimbawa ay naalala kong parang maging malakas kayo, parang maging malusog kayo, parang maging kasi meron sinabi sa pagkakahag na sinabi nila taso, tasaho mag-ayun kayo kung kayo maging malusog. Pero ang talata, sinabi ko pala, laalaga kong tatakon upang kayo magkaroon ng gano'ng pagkatapos sa Allah. Bakit ito naman? Ibig sabihin ay ayon sa mga sinabi ng mga kandas, hindi sapat sa isang tao na siya ay mag-ikhlas kung matapos sa kanyang ginagawa. Hindi sapat sa isang tao na siya ay makaganapawang ang ganun na lang sa kasama niya. Yung dalawang gawin pagkasal. O lahat ng mga gawang pagsambay na ayon sa kanyang sinasabi, ayon sa kanyang pagkakala ay masapat na yung ginagawa. Hindi pa sapat sa ginagawa. Hindi sapat sapagkat kapag ang isang tao, makalipan yung mga sinasabi natin ng mga ustad, mga eskola halimbawa, sa hindi po gagawin na sinabi ng mga Arabo na sa Sanjuan, sinabi nila na huwag daw tayong basta-basta mag-akala na ang pagiging isang matigang isang tao ay makikita mo lang sa umitan na isang sumalimbawa sa umitan ng mga paglakas o na siya ay magaling magbasa ng Quran halimbawa o kaya sa ulalim ng Quran o kaya sa ulalim ng mga hadith ng propeta halimbawa o nakikita mo sila nagkita sa halos halimbawa talagang sa mga o nagkahas. Hindi pa sa ito mga tanong. Pag ito mga ito, pwede natin magawa na ayos sa mga pamalan. Kasi masabi na talaga yung kapat sa lisa, halimbawa. Ang kailangan talaga upang ang lahat ng ating mga ginagawa na inakala natin pagsama sa Allah subhanahu wa ta'ala o tinatapag ng Islam. Una pang pinaganda sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kinakailangan ang pagkain ng ginagawa na takwa. Kailangan gawin mo siya sa lahat ng pagkakataon o ang bagay na may kinalaman sa pagsama sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag walang takot sa kanya, at kapag ginawa mo hindi dahil sa pagkatakot sa kanya, hindi dahil lang sa isip-isip sa kanya, hindi sa sapagkat kung walang pagkatakot, ang isang tao maaari mga ilaw. Ang isang tao kahit na siya ay lumilagin niya ang Quran,
kahit na siya yung iskola, halimbawa, ay pwede pa rin nagawa, pwede pa rin makagawa ng paggawa. Bakit? Sapagkat wala yung tunay na kailangan ng pagkatao sa mga sa kanya. Sa aming mga nagagawa, ang mga pagkatao yung sabi, ay sa hulugan ng takwa sa wika o sa loka, halimbawa. Sinabi niya na ito yung ang paggawa ng isang tao sa pagkitang na at sa pagkitang Allah subhanahu wa ta'ala ng parang sabihin natin na bilaya o yung ayun na yung ganito pagkatapos sa kanya. Yung maingay sa buhay niya yung mahangganan na dahil sa pagkatapos sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi kausama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ka yung buhay niya. Di naman sa iskila, kung sa sinasabi natin na proses ng halimbawa, bawal punta, hindi kayo punta, hindi kayo sa takwa. Halimbawa, yung gawin mo lang yung pag-aayos ng halimbawa ng kagaya na kapag mo, makumpleto mo siya, pwede mo rin gawin. Ayaw na ibig sabihin ay may kayo ng pagdating sa akida, sa kabulugan ng takwa, na kakaiba ang mga Muslim. Pero gusto tinatawag na gumawa kayo ng isang bagay na sa pagkita mo sa Allah upang maisakatuparan mo yung pagsama mo sa Kanya, may pagkatapos sa Kanya, yun ang narapat natin gawin. Kung kaya hindi pala sasabat sa isang tao yun, makapag-ayun siya ng kumpleto sa isang buwan o mabasa niya ang buong buwan sa isang buwan o kaya ay makapagsigawa siya ng hajj o makapagdala siya araw-araw sa masjid kung yung pagkatapos sa kanyang kalooban, sa kanyang puso ay wala. Bakit sa puso? Pagkat yung kalooban natin, yung puso natin, dyan dapat angalahan ang pagkatapos sa kanya. Kung walang pagkatapos sa ating puso, walang pagkatapos sa Diyos, walang pagsala ng mga kahit na nabisahan mo pa, o alam mo pa ang kahulugan ng buong Quran, hindi mo siya may sasabuhay ng ganap, sapagkat hindi ka natatapos sa kanya. Sapat na lang, may sapat na lang sa inyo na sa ulong ang Quran. Ganun na lang. Pero yung pagkasabuhay na, ay hindi ka lang. Bakit una mo? Sapagkat hindi na nasa puso natin yung pagkatapos sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung tao na ng tao. Yun ang inaalis sa atin ng Shaitan. Yun yung ipinahal ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na nung siya ay isumpa ng Allah, nung siya ay utusan ng Allah, matapos na ibigay si Adam, at utusan siya na nagpapalabas sa akin, hindi siya nagsigil sa Shaitan. Kaya siya isinumpa. Ang sabi ng Shaitan, sige sa takina. Pero sinabi naman sa kanya, pumiling siya sa kanya, kailangan siya ng bubuhay hanggang sa kalan ng buko, at tingnan lamang niya kung pala kung gagawin siya sa mga tao. Pero ang sabi ng asawa niya, gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin. Pero sabi na hindi mo makakaya pasunurin yung magiging kasunod ang sabi ng asawa. Sino na yung sabi niya, illa ibadul salihin. Ang mukhlasin, sabi niya. Mukhlasin. Yung mukhlasin, ito yung mga tao, kasama ang mga propeta na hindi na kailan magagawang tuksohin sa taas. Kahit ano pa ang gawin niya, hindi na sila makakayang gapihin ang satanas at tuksohin para lumihis sa mga Allah. Yung pagkatapos sa Allah ay talagang nasa puso ng nila. Yung mga propeta, yung mga kasunod nila, yung mga taong nasa Islam, na nagsabuhay ng Islam, talagang may ganun pagkatapos sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga hukla sa tinatawag, sila yung mga tao na kailanman ay hindi na magagawang tuksohin ng satanas sapagkat ang walang gawin niya, walang sa magagawa ng pasyon na ito. May dalawang salitang ikhlas, mukhlasin at mukhlisin. Yung salitang mukhlasin, ito yung mga tao na hindi na kailan magagawang tuksohin ng satanas. Pero yung mga mukhlisin, kung halimbawa na sinabi natin na si Sir ganito ay mukhlis o si Buhay mukhlis halimbawa, mukhlis siya okay. Pero pwede pa rin siya matusok ng satanas. Mahina pa ang kanyang kalooban. Mahina pa ang kanyang puso. So, si Satanas, sa buwan ng Ramadan, lagi na, sana yung isipan ng mga buwan na ang bawal pagdating ng buwan ng Ramadan ay isipin natin na
isang malaking pagkakataon na ibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang yung lahat ng dumi na ilagay ng Satanas ni Iblis sa ating mga puso ay unti-unti natin maalis sa buwan ito. Isang malaking pagkakataon sapagkat sa buwan ito, nandito yung ganap na pagkakataon upang maisa-isa ang ating mga sarili, upang yung lahat ng mga tuldok na itim na inilagay ng Satanas sa ating mga puso ay unti-unti natin burahin hanggang sa tuluyang mawala hanggang makalipas ang buwan ng Ramadan. Doon lamang magkakaroon ng kaganapan yung sinasabi natin upang ang ating pag-aayuno, upang ang ating pakinabang sa buong buwan ng Ramadan ay magiging makabuluhan. Kung wala ito mga po, kapag hindi naalis yung lahat ng mga dumi na yan, tulad halimbawa ng dumi ng pagkainggit, dumi ng paninilupo, dumi ng pag-isip na masama sa kanyang kapwa, lahat ng mga masamang bagay na maiisip natin na malalaan sa ating mga puso, kahit buong mga Ramadan, kapag hindi ito naalis sa ating katotohanan, hindi tayo na ginabang sa buwan ng Ramadan. Katotohanan, wala tayong namala sa buwan ng Ramadan, maliban lang sa tayo nagtiis ng gutom, nagtiis ng pagkauhaw, kung tayo nakasal at isang tayo may pagtali sa kanila, pero pagkatapos nun, wala na. Kapag hindi na wala sa atin, lumang bagay sa ating puso, sa buwan ng Ramadan, wala tayong tunay na pagkilala na nakakala sa buwan ito. Sa pag-iigat ang gawatong ang ating mga pagsama sa Kanya, kung tayo ay mayroong ganap na pagkatawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi nga sa Quran, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Ang Tuhanan, ang pinagmagkamang ng Allah ay yung nagmumula sa mga ganap na pagkatawad sa Kanya. Yun lang ang kanyang mga. So hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kaya sinabi ng mga Pagkasalam, hindi raw kailangan ng Allah ang pagkatuto o pagkauhong sino man kung hindi naman ay itigaw o kayong tila sa pagkasalita ng mga lawan sa aming tao. So ibig sabihin, nakaka-apekto sa ating pagsamba nun. Kahit na iisip mo na ito ang nagunan sa pagsamba mo, pero wala ka naman gandang pagkakakot sa pagsamba mo. Dalawa po mo sa mahasong na gawin ka, ibig sabihin, wala kang nakala sa pagsamba. Ibig sabihin, hindi mo nakakinabangan ang buwan ng mga. Nasayang para sa iyo ang buong buwan ng mga. Dahil lamang sa mga bagay na habang nakakayuno ka ay hindi mo nakakawin. Bago hindi ka lang ka nakisira sa pagkayuno, pero dahil sa inilog sa Allah, ang magsama sa Kanya ay hindi mo yung nakakawin. Sapagkat hindi nakakawin sa Kanya na makaiwas sa mga bagay na ibinababayan na maliit man o malaki. So yun mga po sa Allah. So ang mga ay isang malaking pagkakataon sa bawat alipin ng Allah. Sa bawat ilikhan ng Allah. Sa bawat Muslim. Sa bawat mga sumasampalataya sa bawat mu'min. Sa bawat mukhlasin o mukhlasin. Sa bawat muslimin. Ang lahat ng mga ito ay makikita ang pinagalang sa ating kung ginawa natin na tayo ay mayroong na napapagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa. Kaya yung takwa, doon sa talaga, laalam kong tatakun ay isang napakagandang bagay dapat natin manuwaan. Hindi tayo kasabihan, ako pang natakot tayo sa Allah. Ano naman yung pagkatakot? So, nalagyan natin, ang hindi mo pagkatakot ay noon. Habang nagsasabaw ng pagsamba, ay natatakot pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iniisip na baka hindi na pag-sito Allah subhanahu wa ta'ala. So, meron pa rin kailangan gawin siya. So, ito ang mga sa ating mga pag-isikap sa buwan ito ng Ramadan nawa ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga magiging gawa sa buwan ito. Ang pag-ibig ito upang ang ating mga kasunod na ito sa Kanya, ang pagkos ng mga nagawa niya, hindi lang sa buwan ng Ramadan, kundi ang buong Ramadan ay maging siyempre sa atin na sa buong pagkakataon natin ay tayo magkakaroon sa mga
ta'ala yang kaya kita ta'ala alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Papa! Ano mo talaga ito? Ano mo eh? Ano tayo maabu siya ma. Kita mo ito ba? Sama ko eh. Toy, tulungan mo yung mo dun. Wala mo Abu Shema, Abu Shema Habiba yun. Abu siya mga kasi dati pa yan. Stop for hindi ka rin makinig. Ayaw din yan. Hindi Ginawa na. mo naman, ginawa mo. Oo. Ayaw din. Oh. Reset. Toy, pata mo na. Start. Sean, dito ka. Sean ba? Tatlo yan dyan, Stad. Ayaw, talaga. Ano na, wala. Nasa oras. Bro, kunin mo yung box na yun, no? Sobra na yan. Ha? Ito. Ha? Oo. Sobra na yun. Binti pa, binti. Oh, sabi mo mas kanina.